Welcome to our channel. So today's video, I'll be sharing to you how I select its green stocks and how I use the harvest method sa pag-identify ng mga entries, cut, points, and exits. So remember, to be able to be successful trader, kailangan meron kang sets of conditions that you will strictly follow in your trading. These conditions will help you make your wiser decisions or actions. For me, what I initially look for a stock is liquid ba ito. Why? Kasi yung mga liquid stocks will prevent you from being stuck sa isang stocks. So, liquid stocks can help you easily go in and out of the stock. First na titingnan ko dito is the volume. So, for me, ang tinitingnan ko dito is at least 1 million volume. And then next ko tinitingnan is meron ba itong significant number of trades. And for me, usually I set this as at least 100 trades in a day. Then, ang next ko tinitingnan dito is yung trend ng stock. After that, I'll let the harvest box to me to identify my cut area and my entry area. Then for target price, usually I look for resistance area. So conservative approach, historically kasi once stocks get to the resistance area, usually sell na din yun ng ibang traders. So this way, you could protect your profits and we would never know din kasi yung top ng isang stocks. So after that, yun, then repeat lang ulit-ulit lang. So let's look for some examples. And yung unang titignan natin is yung volume, at least 1 million volume. So, ang unang try natin tong top gainers. So, let's check this. Liberty Flour Mills, 1 million volume. Unfortunately, ayun, 84 lang yung trades neto. So, pass tayo dito. Liberty, JGS, and top gainers for this stage. 296 M in volume. Tingnan natin. Ito, since this is the blue chip stocks, yan kamataas talaga yung number of trades niya. 3,000 trades within the day. Then, I usually go for weekly. And titingnan natin yung trend niya. Medyo downtrend siya pero merong formation dito ng uptrend. From the lower candle, lower candle. Yeah. Tignan natin siya na may uptrend din siya. So for this one, pwede na tayo mag-plot ng box to identify yung entry at saka cut area natin. So pag magka-plot ako ng entire box, titignan ko yung pinaka-low, and maghahanap ako ng top ng box or yung resistance niya before it breaks out. So, kung titingnan natin dito, sa box na to, meron na siyang breakout, which is this na. So, this could be a good sign of buy. Na let's say, this candle na to, and buy signal na to, na nag-breakout to sa box. Then, itong area na to, ito yung magiging pinaka-cut area kung sakaling hindi magtuloy yung stock from going uptrend. Ito, entry, cut loss, pag bumaba siya dito. Then yung target price naman natin, ano yung mga pwede natin target price? So, magtiting tayo ng mga resistance. So, dito, usually yan ito. Usually dito, meron itong resistance dito. Ang pinaka-resistance na is itong top na to. So, kung magti-trade ka, pwedeng ito pinaka-target price mo na pupuntahan ng stocks. Or minsan, pwede rin itong reversal to mga nagkaroon ng support dito, support to resistance. Ito yung mga pwede rin na target price mo to exit your position. Menu, yun buy dito. Target price could is B1 or could
this, um, this price area. Yan yung mga target price points natin to take profits or protect our capital. Ito yung pinaka-CAD natin. So, tingin pa tayo ng iba example. JGS, ito, try natin ABS, ABS, ABS. ABS-CBN Holding Corporation. 39, so pass tayo dito. Ito Lopez Holdings. Ayan, Lopez Holding. Di tayo, meron naman siya kahit papaano, may up to up. Pass din tayo kasi 37 lang siya. Walang liquidity niya mababa. Saka makita naman natin sa structures ng mga candlesticks niya payat, saka merong mga tails. So, pass tayo sa mga ganyan. Kahit mataas kahit kumapit ng 1 million yung volume niya. Diba tayo, AZA. Preferred shares, 12 day, pass tayo dyan. MRC, 45M. MRC. Ayan. Si MRC din, yan, tignan natin yung meron siyang factor dito. So, in this case naman, pag i-plot natin yung DARPA's box natin, wala pa. Kasi yan, kailangan kasi magkaroon muna ng resistance. So, looking at this candle patterns, wala pa tayong makikitang resistance. So, di pa natin ma-identify yung pinaka-top ng box. Probably for these stocks, hindi natin ikabit muna siya sa watch list and decided to be ano yung character na kailangan natin makita sa Darvas box is dapat magkaroon muna siya ng resistance. Ma-identify natin yung pinaka-top ng box before tayo identify this as qualified as Darvas method. So, dito hindi pa natin ito ma-classify as saan ba talaga yung entry point niya. Pero yun, trading siya. So, sa atin, kailangan natin makita pa na magkaroon ng consolidation dito para maka-identify natin yung pinaka-top or top ng box, Darvas box. So, tingin na tayo ng iba pa. Volume ito, APX Mining Company DX. So, as KPX naman, medyo nag-break siya ng trend dito. At meron siyang downtrend dito, pero meron siyang reversal dito na possible na uptrend. So, ito magandang example natin to dito sa backtest for the Darvas entry natin dito like this one. Pumaksta natin dito, kung identify natin dito na uptrend, and mag-plot tayo ng Darvas box natin. So, on bottom ng box is here, then on top ng box is dito. Kaya ito yung nakita natin. Itong red candle na ito, ito pinaka-resistance na mag-identify ng pinaka-top ng box. Para ma-identify natin yung top ng box, then maghanap lang tayo ng entry sa breakout. So, this will be the entry. Candle entry din. Dito yung pinaka-cut natin if di magtutuloy. So, kita natin how. Pero this one, ayan, kailangan natin zoom out para maka-identify natin yung mga potential na
resistance. So, dito yan may resistance dito and dito rin. Ayan, itong mga ito, yung mga top ito yun yung pinakamagiging resistance. Kaya importante rin titingnan natin yung historical movement ng mga candles para ma-identify natin yung mga resistance. So, titingnan natin dito. May mga resistance siya dito Kaya makita natin kaya either yan yung pwede ito pagka-buy niya dito, ito masyado masikip. So, kahit kahit ang pinaka-pwede natin bantayan na resistance yung dito, 5.38. Yan. Tingnan mag-sell siya. Or, kung gusto mo talaga ma-maximize yan dito, pagka-hit niya, ayan, pwede kaya mapapansin natin na merong reversal ng MACD dito kasi na-hit niya yung hit niya yung resistance. And for the continuation, kailangan lang natin makakita ng consolidation needs pa sa area na to bago tayo magtuloy-tuloy ng bagong entry. If magtutuloy siya. Yung tingin tayo ng other samples. Last example, ABA Corp Capital Holdings. Abacor. So, Abacor, meron tayong nakikitang uptrend dito. So, kailangan natin mag-plot ng box natin. Bottom up box ito kasi nagkaroon siya ng support. Then, yung top ng box ay yung resistance dito. Tapos, ito yung pinaka-entry natin, itong breakout ng candle na to. So, saan yung mga target price natin? Pwede dito kasi may resistance dito. Ayan. So, pag na-reach na yung area na to, pwede ka na mag-sell. So, example lang tayo kung gano'ng kataas na to. So, you see, almost 80% na to if magtutuloy-tuloy siya dito. Ayan. So, ayun lamang for this video session. So, if you have any other questions, you may put it sa comment sections. And kung meron pa kayong mga gustong itanong about stocks, stock trading, or mga setups na pwede niyong gawin, or mga questions about other setups, and you can share it dun sa comment section. So, yun muna for today's video. So, see you on the next video, and probably we'll do more of this Darbas box session. So, you'll be able to be more familiar of the setup, paano siya ginagawa, and you might find it useful as well on your trading journey. And pwede nyo itry yung ganitong setups and see how it goes with you. So, yun lamang. See you on the next video.